What's up, KAG? Alam mo ba, kahit sabihin ng iba na pang-scam o pang-illegal lang ang crypto, may data na nagsasabi na mas maliit pa ang percentage ng illegal activity sa crypto kaysa sa cash. Pero kung ganun, bakit lagi nating naririnig na ginagamit ito sa black market? Anong totoo? At ano yung hype lang? Pag-usapan natin. Let's go! Real talk muna tayo. Oo, ginagamit ang crypto sa illegal activities. Hindi ko yan ide-deny. Pero ito ang tanong, unique ba yan sa crypto? Kasi kung iisipin mo, bago pa magkaroon ng Bitcoin, ginagamit na ang cash sa drugs, smuggling, corruption. Actually, mas mahirap pa nga i-trace ang cash kaysa sa blockchain. So bakit parang crypto lang lagi ang nasisisi? Kung ikaw ang kriminal, pipiliin mo ba yung madaling matrace o yung totally invisible? Bakit may gumagamit pa rin ng crypto sa ganitong space? Simple lang, may ilang properties ang crypto na attractive sa kanila. Pwede magpadala kahit walang bangko, borderless, walang bansa-bansa, hindi kailangan ng identity sa ibang setup. Pero ito yung hindi alam ng marami. Transparent ang blockchain. Lahat ng transaction, naka-record, permanent, public. Hindi ito parang pelikula na invisible yung pera. Isa sa pinakamalaking kasabihan, crypto is anonymous. Hindi, mali yan. Ang tamang term, pseudonymous. Ibig sabihin, hindi mo agad alam kung sino, pero kapag nakakonect ka sa identity, tapos ka. May mga cases na nahuli ang mga gumagamit ng crypto dahil sa blockchain tracking. Imagine mo yun, kung akala nilang safe, yung papalang evidence laban sa kanila. Weakness ng crypto sa mga illegal na gawain. Kung isipin mo, hindi perfect tool ang crypto para sa illegal activity. Actually, may mga malaking weaknesses. Traceable ang transaction, pwedeng ma-freeze sa exchanges, mas analytic companies ang nagtatrack. Sa totoo lang, mas safe pa rin ang cash kung illegal ang usapan. Pero bakit hindi yun ang narrative? Media narrative versus reality. Dito na papasok yung mas interesting na part. Bakit mas pinapakita na crypto ang problema? Simple lang, bagong technology kasi. Mas madaling i-blame ang bago kaysa sa luma na matagal ng problema. Pero kung titignan mo yung data, maliit lang ang percentage ng illegal crypto transactions kumpara sa total market. Hindi ko sinasabing walang problema, pero ang sinasabi ko, hindi siya kasing laki ng iniisip ng karamihan. Ngayon, kung beginner ka, ito yung dapat mong maintindihan. Hindi dahil ginagamit ng iba sa illegal, ibig sabihin, ganun na rin ang purpose ng technology. Parang internet lang yan. Ginagamit sa scam, pero ginagamit din sa negosyo. Pipiliin mo bang iwasan ang buong technology dahil lang sa misuse? Para sa akin, hindi problema ang crypto mismo. Ang problema, yung tao na gumagamit. Kung may masisira sa crypto adoption, hindi yun dahil sa tech, kundi dahil sa trust issue. Kapag hindi naayos ang narrative, maraming tao ang matatakot pumasok. Ito yung hindi napapansin ng marami. Habang tumatagal, mas nagiging regulated ang crypto. Mas mahirap na siyang gamitin sa illegal kumpara dati. Ibig sabihin, kung iniisip mo na Wild West pa rin ang crypto, medyo outdated na yung view na yon. So ginagamit ba ang token sa black market? Short answer, oo. Pero ang mas tamang tanong, effective ba talaga ito para doon? At doon, nagiging interesting ang sagot. Kasi habang iniisip ng iba na ito ang future ng illegal money, ang reality, baka hindi na. Kung gusto mong maintindihan pa kung paano nagbabago ang crypto ngayon at kung saan ka dapat mag-focus bilang beginner, sabihin mo lang, Game on!